bago namin simulan, Panginoon, anong paggawain, Ikaw ay maitaas sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga nakarapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng pagdakila. In Jesus' name. Amen. Maganda po kayo. Sayang, hindi kayo nakasama sa Batangas City nung aming na-compare na Bishop and Doctor of Divinity, si Bishop Helby Castillo. No? Kaya lang kasi baka mainip kayo, natapos kami alas 12 ng madaling araw. Dahil yung magko-compare na Bishop, nandun pa sa Socorro, na kailangan makatawid ang border, kaya humingi pa lang na kung ano-anong passage para makatawid lang. No? Dahil siya naman ay auxiliary Coast Guard, kaya at least maski paano, natawag natin. Kasi ang pagka may ano na talaga tinatawag namin urgent to
to promote the pastors ay talagang hindi na namin pinatatagal din. Di ba? Nagiging questionable yan dahil yung mga iba, akala nila ay minamagic namin ang pagbibishop. Di ba? Dahil sabi ko nga, kilala lang si Bishop Ray, dahil kalaban hindi Bishop Ray Cariaga. Sabi ko, Bishop, sagutin mo lang yan na may question kayo sa Bishop namin. Kausapin nyo yung aming Bishop, si Joby Salonga. Punta kayo doon. Bakit? Para masagot kayo ng tama. Diba? Dahil sinasabi namin sa inyo, kaya sa kanya, bago maging bishop, meron kang 20 hanggang 30 simbahan. Kumbaga kuba ka na, brother, bago ka maging bishop. Di ba? At sabi naman namin, kasi inaaral ng curriculum, no? Para counting share lang. Eh, bakit kailangan dumating pa sa punto na yon kung ang ministry niya ay hindi naman na-focus sa churches, pero different ministry naman ang ginagawa niya sa churches for 15 years above. Tama? So, hindi mo kailangan magbilang ng simbahan. Dahil kung bilangan ng simbahan, isa lang sasabihin ko sa inyo. Yung Ephesus, yung Church of Ephesus, ang daming bishop niyan, pero isa lang ang simbahan niya. The Church of Ephesus. Bago malis si Pablo, naglagay na siya ng overseers. Ano ba yung overseers? Bishop yun. Diba? Kaya, kung question yung pagiging bishop mo, Bishop Herbie, turo mo kami. Isa lang sasagot namin sa kanila. International requirement ang binigay namin sa inyo. 15 years. Dahil dito sa Pilipinas, hanggang 10 years lang, binibishop na kayo. Hindi kami papayag naman ng gano'n. Dahil nag-aaway kami sa Amerika doon. Dahil gusto nila, kung gusto nyo i-honor natin international yan, gawin yung 15 years above ang dokumento niya. So bakit document na lang? Dahil hindi siya kailangan mag-aral niyan. Dahil inaral niya na at ginawa niya na, in-apply. Kaya tawag niya na yung honoris causa. Curriculum na state yan under Randy Barnett Ministry, Covenant Global Church. At kami ay accredited niyan at partner niya, kasama niya. At kinakalat kaya, kaya nagugulat yung iba. Meron pa ng ganyan, ba't hindi namin nalalaman? Hinahanap namin kasi ito, hindi namin ito pinutulog. Sino yung dapat? Dana, sa tondo ministerial, dami na natin na-promote. Kasi kailangan makita Tapos saka recommend. Dahil pag sumablay ako, sablay hanggang Amerika Di ba? Kaya kailangan mag-ingat. Kaya gugulat sila, pati yung mga taga-district ito. Bakit kami hindi yata? Hindi naman kasi binibenta to. Hinahanap namin sino yung karapat-dapat. Dahil nag-deploy ang aming mga visa. Pag sinabi namin, observe mo, once na nirekomenda mo yan, sagot mo na yan. Opo, okay. So, lalabas yung papeles. Harvest na nandoon kayo na binibigyan promotion si Bishop Herbie ng maraming mga kabisyapan. Okay? Kasi pag ang nag-confirm na isang bishop, nagko-question pa kami. Pero kung nagko-compare siya, 6, 10 bishop, ibig sabihin, review na ang life mo. Dahil ang life testimony ang tinuturing ng honoris causa. Hindi sa earn. Dahil ang earn ay Doctor of Ministry, Doctor of Christian Education. For example, yung binilo ko sa Doctor of Christian Education, itong dissertation ng libro ng The Beauty of a Corporation. So bago ka makaporma ng graduation doon, ng Doctor of Christian Education, magbubuno ka rin ng isang libro. Sabi ko, kasi nakakaapak na libro na ako sa kanila bawat angat ng doktor pasa ng libro. Yung huli ko libro, itong Code of Canon for Independent Full Gospel Church. Nilagyan na namin sistema yung aming IBEC. Ito na yung tinatawag nating yung grupo namin ay International Bishop Ecclesiastical Council. So, yan ay under corporation soul, spiritual, papaliwanag natin mamaya yan. At ang mga member niyan, hanggat maaari, ay kung napasok namin siya sa lahat ay nakarehistro ng corporation
soul. So, pwede na rin maging member basta in the process na yung kanyang pag-rehistro sa corporation. So, para sa ganon, hindi na nako-question ang grupo kasi hindi namin nire-rehistro yan sa SEC. Dahil yan ang spiritual corporation soul namin. Mapapaliwanag ko rin yan. Dahil like Roman Catholic, ang pinaka-spiritual corporation soul nila ay Roman Catholic Church. At ang nakarehistro nila sa SEC ay yung Archdiocese of Manila Corporation Soul. Yan. Yan yung, kaya makikita nyo, ginagamit nilang terminology sa mga kapilya nila, diocese. The Diocese of Caloocan, the Diocese of Malabon, the Diocese of Manila, the Diocese, puro diocese. Tapos yung pinaka-archbispo niya, Archdiocese. Yan yung main office nila sa Manila, sa Intramuros. Ngayon, siyempre, hindi nila kukwento yan. Di ba? Dahil gusto nila sila lang mag-enjoy ng corporation soul. Di ba? Problema, nung inaral ko siya, siyempre, lahat ng anggulo ng corporation soul hanggang sa Magna Carta nito, nahuli natin. Di ba? Kaya kung i-discuss ko sa inyo to, siguro 2 linggo na, di pa tayo tapos. Di ba, ano? Kaya si Bishop Brunel, nabi ko, Bishop, dahil pinisentin namin sa Baguio to sa si Bishop Elmer Brunel, gumawa ka na lang ng shortcut ng PowerPoint presentation ng Corporation Soul para hindi naman aabutin ng 2 linggo ang presentation natin. No? Pinipresent namin to, yung mga nag-graduate sa academy namin sa Baguio, bago mag-graduate kami, may presentation kami ng Corporation Soul at lahat sila magre-registro ng Corporation Soul. Kasi meron kaming academy sa Baguio, sa Tip-Top hanggang sa Itobo. Kaya ang dami natin pastor, dinidevelop, puro pag-graduate noon. Registro kayo, Corporation Soul. Lahat na may tanong, kapuntahin nyo sa amin. Diba? Kaya tayo pag natapos ka rin dito at naintindihan itong Corporation Soul, nag-automatic ka pag na-register ka na ecclesiastical lawyer. Kasi alam mo na yung canon namin sa Independent Full Gospel. Alam mo pa ang presentation ng Corporation Soul. Kaya ikaw ang lawyer ng church pagdating sa problema sa simbahan. Hindi mo kailangan muna civil lawyer. Kasi ang civil, yung constitution, ang kanyang pinaka-basis para ipagtanggol niya yung kliyente niya. Di ba? Pero sa isang may code of canon like Independent Full Gospel Church, yung system na yon ang nadadala sa ecclesiastical lawyer para doon sa depensa niya. Kapag, di ba, halimbawa, may isa kang member na pagbintangan nagnakaw, member mo yun. Ikaw ay corporation soul, ikaw ay may canon, hindi mo kailangan ka muna civil lawyer. Ikaw ang humarap sa judge. Ako po ang nagre-represent sa member namin. Under the Constitution and Code of the Corporation, ay ang corporation soul po ay church. At ang church ay meron niyang tinatawag na ecclesiastical lawyer. Kaya pag graduate niya rito, abogado na kayo lahat. Di ba? Okay? Yun yung sinasabi natin, no? Para, kaya tatuan mga bishop, ayos to may certificate meron. Di ba? Ito nga, yun yung kasi kami, na, hanggang pito, na dinidevelop na maging ecclesiastical lawyer. Kasi i-assign namin sa period. Sila yung harap sa korte once na may problema yung mga churches na independent. Hindi mo kailangan kumuha ng PAW. Kung church ka, ecclesiastical lawyer ang katapat ni civil lawyer, si Panyero. Okay? At hindi niya dapat questionin yun. Once na pinakita mo na ikaw ay church, ay ikaw ay tinatanggap sa korte. At ilang beses na namin napatunayan yun. Yung nasagi yung kotse ni Bishop, agad-agad nagpapakuha ng lawyer yung police. No need po. Ecclesiastical lawyer po kami. May simbahan po kami. May kanin po kami. Okay rin. Okay? Alam nila eh. Alam nila eh. Doon natin dinidefine ang separation of church
and state under corporation. So, okay, so ano mga didiscuss natin dito? Dito na lang natin kukunin yung summary ng discussion, pero sa PowerPoint ko na ilalabas yan. Dito kasi, meron siyang tinatawag na sa presentation namin na to, ay may one-page presentation to. Yung understanding the church created by Jesus Christ. The church was founded and created by Jesus Christ. Yan muna dapat natin maintindihan. Di ba? Anong version? Matthew 16, di ba? 16. Upon this rock. Tama ba yan? Verse ko? No? I will build my church. Di ba? So, intindihin natin na biblically, naatasan tayong magtayo ng simbahan. The Church of Christ in full gospel practices. Meron kami tinatawag na full gospel practices. Natatalakayan din natin dyan. Kasi nga, pag hindi nyo naintindihan na si Jesus ay nagkaroon ng development sa 4 na function, ay malilinya ka lang sa isa. Puro prayer, puro spiritual. Eh, paano kung nagkaroon ng kaso sa government? Di ba? Kaya, ini-study namin yun under Luke 2:52. No? The Luke 2:52, ang sabi doon ay, ano raw? Jesus grew in wisdom. Yan, di ba? Jesus grew in stature. Yan, ha? Parang marami yung 4 yan. Jesus grew in favor with God. Jesus grew in favor with men. So, ilan na po yun na sabi ko? Nag-grew. No? Napaglago. 4 po yun. In wisdom, di ba? Kailangan tayo, as a Christian, kailangan tayo ay may knowledge sa Word of God. And the fear of God is the beginning of wisdom. So, wisdom from God. Hindi secular wisdom ang pinag-uusapan. Doon kailangan natin ng secular dahil nandito tayo sa state. Di ba? Pero ang wisdom lagi comes from above. Tama? So, yun yung ano. So, yung pangalawa, Jesus grew in stature. Ano ba? Stature. Physical. So, ang ibig sabihin, si Jesus, ano raw? Macho. Di ba? Si Jesus, mansog. Ano, brother? Eh, yung aking katapat dito, malusog eh. Ano pangalan ni brother? Daryl. Okay, Daryl. Ha? Tanda mo, Daryl. Jesus grew in stature. Di ba? Ibig sabihin, malusog. Di ba? At the same time, ano ibig sabihin nun? Yung mga Christian, iingatan din yung mga katawan. We are the temple of the Holy Spirit. Tama? Walang bisyo-bisyo rito, kaya walang adik ng mga member ng simbahan na pagkatapos ng gabi si Jesus, parang titira na lang tayo pagkatapos ng fellowship. Mga ganun pa, di ba? Mga lasing na pag nagpe-fellowship, wala na, nag-hallelujah pa, pinagtitripan si Bishop. Kala ko, Bishop, nagpupuri talaga, di ba? Yung pala, niloloko ko lang, mamaya titira na nga. Di ba? Naman tayo, batang tondo eh. Kaya kita. Nakarecord ka na ba? Oo. Kaya nakikita natin yung takbuhan dito sa simbahan eh, sa tondo. Sabi ko, pagbira to, ang lakas mag-hallelujah eh. Sabi ko, may tama na naman yan. Sabi ko, sino nagdala nito? Sino nagdala niyan? Si nanay, oo. Nanay, mamaya pag-pray natin ha, dideliverance na natin ito sa shabu niya. Talagang ma-deliver na to. Opo, sige po. Okay. Alam mo talaga, seryoso sa Panginoon, di ba? Okay. So, ano pa? In favor. Sa physical din, meron siyang tinatawag ng moral law obedience, si Jesus Christ. No? Kaya nga yung physical niya, hindi na physical body. Kung hindi, under government, moral laws, nag-uubay din ang Panginoon. Tayo, Romans 13 po ha, walang suwail sa government. Kaya tayo, pray for the president. Yan, nakita niyo, pray for the president. As a chaplain, ito ang aming goal. No? Laging pinopromote natin, kung gusto nyo gumanda ang pamamahala ng gobyerno, ipanalangin natin ang presidente. Hindi, wala na kang ginawa kundi punahin yung pagmumura niya. Biyan mo siya, type niya yun eh. Di ba?
araw ay marinig natin sa awa ng Panginoon, magkakaroon din tayo ng bakuna sa COVID. Di ba? Sabi, lumalapit, tayo naman ay nakatabi doon. Kaya inti-inti ay makakabago rin ang pananalita ang Panginoon. Di ba? Sa kanya kaya nakikita nyo, di ba? Hindi, nakakaawa na nga yung presidente, di ba? Nakikita nyo, iba na yung kulay. Noong una, nagpa-plus-plus lang, di ba? Ngayon, kukulit talong eh. May tama rin kaunti sa liber eh. Kaya hindi nila lang ina-announce. Pero sa liber kasi alam niyo naman, naging mabisyo. Reviews. Ngayon, moral law, sinusunod ni Jesus siya. Anong sample niyan? Di ba? Yung mga Pharisees o yung ilang mga nasa government ni Caesar, hindi kayo nagbabayad ng buwis. Di ba? Ang dami nilang ginagawa sa Jerusalem, dito sa lugar ng Israel. Ano sabi ni Jesus sa mga alagad? Parang walang masabi. Punta kayo sa lawa ng Galilee. Meron kayong makikitang isang isda doon. May dalang perlas, pakikuha, at ibayad sa kanila. Di ba? Diyan ka nakakita. Yung pambayad nandoon sa isda. Di ba? Tapos, kukunin mo yun. Hindi imagine kayo, ano kaya yun? Di ba? Nga ba yun? Gano'ng kalaki yun? Di ba? Hindi mo naman masasabi kung kapra yun, lapo-lapo yung may dala nung ano. Di ba? Kasi lawa yun eh. O kaya tilapia. Sigurado malaki isda yun dahil malaki-laki yung dala-dala niyang perlas. Ingangan nga sa kanya, di ba? At binayad yun. So, ibig sabihin si Jesus ay nagpo-comply sa taxes noong time ni Caesar. So, hindi rin tayo pwedeng hindi mag-comply dyan. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ano yung boundary ng state sa church. Kaya, kailangan din natin na-intindihan yan. Kasi ayaw nga ng mga pastor mag-seminar ng ganito eh. Gusto nila, puro dasal na lang ang seminar namin. Di ba? Puro praise and worship. Ba't tayo yung pag-usapan to? Pag nakakaproblema kayo, naghahanap agad kayo ng abogado. 50 mil ngayon yung abogado. Di ba? Kakayanin niyo ba yun sa churches? May sistema naman na walang bayad. Di ba? Basta lang marunong at naintindihan. Jesus grew, yung pangatlo, in favor with God. So, spiritual naman yun. Nakita niyo naman si Jesus, punong-puno siya ng panalangin. Fasting 40 days. Tayo, mga nakakailan ba pinakamahaba natin fasting ito, mga kapatid? Siya, bagay, ano pinakamahaba mo fasting? Sabi niya, kanina lang. 47 minutes daw. 1 meal. Pagkagising. 1 meal lang. Ayan, 1 meal lang, di ba? Pero si Jesus, 40 days. Ako, pinakamataas ko lang 2 weeks. Nagsiklod pa ako doon sa Pabian, Pangasinan. Di ba? 2 weeks. Kaya, ano lang, pumayat ako nun eh. Kaya pagbalik ko, kala mo, di ba? Walking skeleton na ako eh. Pumayat, 2 weeks lang talaga. Kaya, ginagamit tayo ng Panginoon dahil, Lord, ito lang muna, kaya ko 2 weeks lang. Ayan nyo, masusunod rin yung kay Daniel 3 weeks. Pagpapunta doon kay Daniel muna. Kasi ilang goal. Hanggang mag-goal mo si Moses, 40 days din. Di ba? Matitindi talaga yung mga spiritual na lingkod ng Panginoon. Di ba? Si Jesus talaga, matindi na yun. 40 days. Tama? Walang tatalo sa spirituality. Ginaya nga ni Almeida, di ba? Mamatay-matay naman siya. Talagang nagkasakit na. O yun, todas, di ba? Dahil talagang, kala niya, madali yun. Kaya pag senior na, huwag na masyado magpo-40 days. Bawal na nga kayo lumabas, nag-40 days pa kayo. Ingat-ingat na, ingat-ingat na. Ano ba? Yung spirituality ni Jesus, pinagagaling ang may sakit. Di ba? After nung fasting na yun. Ano pa? Deliverance ng mga demonyo. Makikita mo, ang lakas ng spirituality niya. Di ba? At huwag yung titingnan din yung katawan niya maliit na gaya na nakalagay sa dingding ng mga kasama nating Katoliko. Di ba? Nalabas yung boto. Yung physical niya grew in physical, the son of the carpenter, si Jesus Christ. Ako, matagal akong contractor ng mga building kasi ang architecture ako ng batang tama raw ako ng FPU, Moraita. Aral ako doon. Kaya alam ko paano paggawa ng building. Yan yung bumuhay sa mission sa akin. Diba sa pinadala ko sa mission, nangungontrata ako sa mga barabarangay. Ako nagagawa ng bahay nyo. Magkano ba? Magkano kaya mo? Ayos lang. Basta kami na bahala gumawa niya. Ayos lang. Ako nakakita ng gano'ng contractor brother na nila. Hindi pinag-uusapan ng presyo. Bahala kayo. Diba? Basta yung mga gagawa,
pagtapos ng araw, bigyan na agad ng paggastos. Hindi tayo sabaduhan kasi araw-araw nagugutom yan. So, gano'n. Kaya sa mission, natutunan kayo na yung gastusan dyan. Okay? Hindi, ano pa ang nangyari kay Jesus? Diba? Doon sa spiritual, matindi rin yan. At makita nyo, ay talagang yung panalangin pa lang niya sa Gethsemane, Garden of Gethsemane, di ba? Talagang yung dugo, pawis niya, halos dugo. Di ba? So, ibig sabihin, prayerful din. So, hindi naman natin inaalis na ikaw ay puro government ministry o puro wisdom o educational. Kasi educational, part na rin yung pagtatayo natin ng school dahil gusto natin lumaki ang mga bata sa fear of God. Dahil ang fear of God is the beginning of wisdom. At paano yung fear of God? Bringing the word of God sa bata. Para sila ay lumaking puno ng wisdom. Galing sa Diyos. Pero kung tuturo mo lahat ng mga walang wisdom, mga humanist sa curriculum ng DepEd at CHED, ay talagang lalaki yung bata, baka pasok niya pa sa UP yan, magiging member ng League of Filipino Students yan. Yung mga rebelde doon sa UP. Di ba? Kasi nga, wala yung values of Word of God. Kaya sila ay nagre-rebelde. Kaya ito, isang system ito para tayo ay makapasok sa pagbabag. Then yung pang-apat, Jesus grew in favor with men. Ano yun? Ibig sabihin nun, tinatawag namin, na-engage siya sa tao. Ang tawag doon ay community engagement. Di ba? Meron siyang social function like feeding program. Ilan yung pinakain ni Jesus na pinakamarami? Di ba? 6,000, 5,000. Oh, ang tinding feeding program yun. Di ba? Kaya nag-iisip yung mga pastor, gayahin yun. Alam, walang budget eh, kulang eh. Di ba? Ayos na yung sandaan. Di ba? Pero, may feeding program si Jesus. May healing ministry. May deliverance ministry. At higit sa lahat, talagang matindi yung kanyang social function. Nandoon siya sa komunidad ng Jerusalem. Paikot-ikot siya. Doon siya lumaki. At sa Luke chapter 2, nakita nyo yung edad niya, baby, naging 12. Di ba? Yung 12 pa lang, lumabas na yung wisdom niya. Kasi yung mga kausap niya, mga rabbi ng Israel. Hanggang doon sa verse 40, at dito na sa 52, nakita yung apat na group ni Jesus Christ. So kay Jesus pa lang, tapos na ang usapan natin. Di ba? Na ibig sabihin, ikaw as a Christian, apat ang development mo. Huwag ka puro church. Yun sinasabi namin sa mga pastor. Huwag puro church. Kailan balanse tayo dahil nasa earth pa tayo. Pag wala tayo sa earth, at lahat tayo nasa ulap na, hindi na tayo balanse. Puro tayo prayer. Di ba? Magdadasal na lang tayo makasama na sa Battle of Armageddon. Ayun, di ba? Talagang nabakbakan na, gera na. Di ba? Pero ngayon ay nakasayad pa tayo sa lupa. Pag-usapan natin ang sistemang panlupa. Para sa ganon, hindi tayo nagugulat, nakugulong yung member natin, tayo naman, hinihinga ng malaking buwis, at reklamo na reklamo, wala nang pang rental, wala nang pang bayad sa Miracle, wala nang pang bayad sa tubig, hanggang sa, wala na rin sa simbahan. Bakit? Wala nang budget eh. Naubos. Okay? Kaya, ito yung sistema na kailangan nyo maintindihan. Understanding the church created by Jesus Christ. Then, yung pangalawa, yung parto nito, understanding the separation of church and state. 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, meron tong ilang provision para sa atin. Okay? Understanding the corporation soul, understanding the Magna Carta of a corporation soul, the disadvantages of corporation soul, and disadvantages of corporation aggregate or religious society. Ano ibig sabihin? Tingnan nyo rin kung ano yung disadvantage na nakarehistro ka under religious society. O yung tinatawag na corporate aggregate. Kasi pagka hindi ka corporation soul, tiyak, nandoon ka sa aggregate. Okay? Ang tawag doon ay religious society na binubuo ng mga directors. At bago ka makagawa ng isang programa sa simbahan, kung 15 nalagay mo pang directors yan, pa-approve mo pa lahat doon ang iyong gagawin. Napakatagal. Di ba? Paano kung nasa iba-ibang lugar pa yan?
O kapatid, punta ka dito, dideliberate natin itong malaking programa natin. O, di ba? Sabi niya, busy pa ako, Bishop. Busy pa ako, Pastor. No, wala na. Delay na yung programa mo. Okay? Ano ba? Ano naman yung advantages of a corporation soul? The corporation soul benefits. May mga benefits ito. Ang dami nito. Kaya sabi ko kasi, umaabot ng 2 linggong talakayan ito. Di ba? Gagawin ko lang 2 oras ito. Dahil may susundo na naman sa akin sa labas. Ang ginamaya ko dadating niya. Ang ano na. Then, ilang Supreme Court ruling on a corporation soul. Bakit natin matibay na dinidepensa rin ang corporation soul? Dahil may ruling na ang Supreme Court. Hindi naman tayo tatalakay dito nang wala rin ruling. Dahil lang ang tandaan niyo, tayo sa mga Christian, ang mother court ng trial court, ano pa? Lower court, ano pa? Court of Appeal. O lahat ng mga lawyer, huwag lang yung Victoria Court. Dahil hindi tinatanggap ng Supreme Court yun. Dahil lagi nakaganon eh. Pagkakaroon ng deliberation, nakaganon lagi yung simbolo nila, kumingay. May tao, sino? May pumasok dito, galing simbahan eh. Okay. Kaya, yun ang court na hindi tinatanggap sa Supreme Court. The Victoria Court. Okay, ano pa? Yan ay may mother court. At ang Supreme Court, ang mother court. Once the mother decide, ito ang jurisprudence. Ito na yung basis ng lahat ng batas. Ng lower court, upper court, hanggang Court of Appeal. Dahil yan na ang batas. Dahil siya'y nag-i-interpret ng Constitution, at kung ano na-interpret ng Constitution, yun na yun. At final yun. At ang corporation soul, ay ang dami niyang na-interpret dyan, at with finality, ay talagang dapat mo siyang hawakan. Gaya halimbawa, pinagbuwis ng BIR, ang simbahan ng Nueva Ecija, tsaka Vizcaya, tsaka Davao. Dahil daw, ang simbahan nila ay nag-ooperate na merong condominium. Tingnan nga. Merong school, university. Merong palaisdaan. May stock exchange sa bangko. Nagpapaloan pa. Isa, baka lahat ng banggitin ko, gagawin nyo rin eh. Di ba? Ay, kinuha na pa naman ang buwis. Pagkuha ng buwis, nagreklamo yung Archdiocese of Manila. Yan sabi niya, ang tagal na ng Archdiocese. Dinipensa ng mga ecclesiastical lawyer. Ang dami pong ecclesiastical lawyer ang Roman Catholic. Dahil meron silang canon na sarili under Roman Catholic. Kaya ngayon misa niya, synchronize. Kung anong misa sa taas, lahat ng misa na pare-pareho. Dahil nakakanon yan. Okay? Kaya tayo, halos, parang din na halos yan. Kaya nagkakaiba lang tayo sa komunyon. No? Saka sa mga praise and worship. Under independent full gospel. Ngayon, nung madesisyon na niyan, nalaman ng court na corporation soul yung binangga ng mga BIR collector, pinasauli lahat ang taxes. Yun ang ginagamit ko rito na references din ng court. Yan. May mga jurisprudence tayo under Lawpill, nakuha ko na yung research niya. At pag meron na nag-sponsor nito, taka natin palalawakin. Kasi ang hirap talagang maggagawa ng libro, magastos. Diba? Yan. Ipapaka-copyright ko lang. Yung canon pa lang kasi natapos sa copyright. Ito susunod. Para wag naman kumalat sa mga diablo. Kasi pag nalaman nyo na ng mga unbeliever ito, baka lahat na lamang magtayo ng corporation soul. Dahil wala na magbubuwis dyan. Kawawa naman yung government, no? Ako, gaya ko, barangay treasurer ako. Baka wala na kaming ira. Bakit? Lahat ng corporation soul eh. Dahil talaga naman, i-honor tayo ng Supreme Court. Ang problema natin, hindi naman lahat nagiging religious o simbahan. Bakit? Corporation soul yung sarili mo. Kaya hindi natin sinasabi ito sa lahat. Ito ay sa mga karapat-dapat
na magpapa-expand ng Kingdom of God, of Kingdom of Christ dito sa lupa. Pero kung mga kademonyohan naman ang gagawin, huwag na natin ikwento sa kanila. Tama? Baka dumami lang yung palalayasin natin every Sunday. Di ba? Problema na nga natin yung mga tao dito sa tondo. Di ba? Idadagdag pa natin yung natutunan yung corporation. So, ha? Kaya huwag na natin silang huwag na natin silang share dito. Okay, dito na po muna tayo sa PowerPoint presentation. Tapusin po natin to. The beauty and the absolute. Yan, absolute po. Ano ba yung mababa sa absolute? Yung mababa sa absolute. Hindi absolute, di ba? Kasi absolute na yung isa non-absolute. So ibig sabihin, ito ay parang tinatawag na summit. Tok-tok ng authority. No? The highest point, di ba? Ng bundok na o ng ating pag-uusap. Of the corporation soul, church, earthly, and heavenly. Yan. Tingnan po natin. Tapusin natin ito, slide na ito. Para hindi naman tayo masyadong punuin ng araw na ito. Ayan. Yan. Ano po ang nakalagay dyan, mga kasama? Corporation soul is a dangerous, yung sinasabi ko kanina. When used by a wicked person, a person who had an evil motive, motive that seeks to control of an individual or a group to his own selfish gain, to satisfy the craving of his flesh and one corrupted mind and heart. For example, yung mga wicked men na yan si Henry C. Inander niya ng corporation soul na Iglesia ni Cristo yung SM niya para makaiwas lang sa taxes yung mga ilan niyang unit ng SM. Kaya makikita niyo, puro Iglesia ni Cristo yung cashier doon, mga ano. Kasi nga, naintindihan niya ang corporation soul. Kaya huwag niyo ito kwento sa mga demonyo ito. Okay? Dahil oras na lalaman ito, ay talagang liga ng galaw nila. Okay? Kaya nga, bihira lang ito dating ina-organ. Dahil minsan, si Pastor, sabi ko, ikaw lang ang kausap ko, Pastor, bigla 10 pala yung aharap sa akin. Yung kaharap natin, hindi naman lahat believers. May unbelievers. Kaya delikado yun. Delikado. Kaya minsan ina-atras ko yung orientation. Atras muna tayo, Pastor. Sabi mo, ikaw lang, takay lang mga elders ko. Dumami. Para siguro sa tuwa ni Pastor, kala niya, magseseminar tayo na Life in the Spirit seminar. Hindi ito Life in the Spirit seminar. Corporation soul to. Kailangan maingat ito ma-present. Okay. Pangalawa, use for civil self-preference. Using spiritual authority for civil preference. Yan, carnality. Mo magko-corporation ka, yung pala, di ba? Ginagamit mo lang sa secular activities mo. At nagdidemand ka ng authority kahit hindi ka naman bishop na isang simbahan. Tama? O pastor. Use for plain business agenda using rules and discipline for personal ownership of business and monetary program and personal ownership of property. Yan, may greediness na, di ba? Ginagamit na sa business agenda. So, sa atin naman, meron tayong business, pero for the glory of God. Di ba? Ano sabi ng decision ng Supreme Court? Huwag niyong kukolektahan ng mga churches na under corporation soul dahil hindi yan humihingi ng pondo sa gobyerno. Kaya sinabihan yung mga attorney ng BIR. Yung kolektahin nyo, yung may negosyo talaga. Pero yung under corporation soul, gumagawa ng pondo yan para mapatakbo nila ang kanilang simbahan at ministry. Once corporation soul yan, kailangan yan i-honor para maganap ang paghahari ng Diyos. Di ba? Anin mo naman ang simbahan kung wala kang pera. Malamang na-experience yun. Subukan mo wala kang pera kayo. Ewan ko saan ka pupulutin. Di ba? Ikaroon din ang ministry. Pag wala yung source of income, di ba? Kaya kausap namin sa Las Piñas. Biya, Pastor, panalangin mo kami.
Ang laki ng building eh, malaki pa dito. Sabi niya, nasa 600,000 ang bayarin namin dito sa simbahan. Pati raw sa Luis. Sabi namin, sagot na namin yung sa lupa, mag-uusap po tayo. Sagot din namin yung sa corporation zone. Kasi tinapos na namin yung para orientation. Nung makausap na kami sa kainan, ang dahil problema. Problema yung building, problema yung lupa, problema yung ministry. Naka-religious aggregate, religious society. Kaya malaking problema. Sinisingil ng siguro 3 taon ng biyaya. Tsaka ng SEC. Dahil wala silang financial statement na nilatag. Financial statement pa naman, ayaw pumayag na CPA na yung gumawa. Gusto graduate pa ng BOA. Yung Board of Auditor. Meron ganun, may BOA pa. Yung CPA mo, kailangan may BOA accreditation pa. Saka nakakita ng gano'n. Kaya hirap na hirap ang simbahan. Hindi nagkautang-utang. Bakit? Ang mahal ng CPA. Tapos dadagdagan mo pa na may BOA. Di ba? 20 mil na nga doon sa CPA, may BOA, 30 yun. Di ba? Kaya mawimindang talaga ang buong simbahan. Pag hindi naintindihan. Ignorant namin, pinasada ko ng konti. Sabi niya, basta na, kaya calling ka. Baka, nasusunod na ko, ikaw naman na mag-seminar dito ng corporation zone. Gusto namin yan. Sabi niya, dahil talaga parang nasa inyo yung tinatago na talagang ministry ay pagpapalaganapin. Kasi ang sa palayo namin, kung bakit namin pinokos ito, para magtuloy-tuloy kayo sa ministry. Hindi kayo nagagambala ng mga jablong lawyer at mga demonyong nagkalat dito sa Pilipinas na wala nang ginawa kundi hanapan ng pera ang simbahan. Di ba? Yung ginagatasan mo ang spiritual activities, wala nang binibigay ang gobyerno. Di ba? At may dalawa na kami letter sa attorney ng SEC na hanggang ngayon walang sagot. Pero pagkatapos namin dito siguro, magkaharap din tayo. Dahil na sinagot namin siya with 4 pages. Kasi may dalawang corporation zone, hinahanapan ng financial statement. Mga simbahan natin yun under IBEC. Ako sasagot. Isa sa Makati, isa sa Valenzuela. Tinatamaan yan. Pagkasagot ko, wala pa rin sila sagot. Bakit mo kolektahan to? Hanggang ngayon, hindi ka alam ang provision ng corporation. Ayan. Siguro, with that, ay bibigyan ko na kayo ng konti reference. Ito po ang ginagamit ng SEC. No? Sa page, kung meron kayong libro ganito. Sa page 372, nandiyan yung tinatawag na special corporation zone. O corporation. At sa section 110, nandiyan yung corporation zone provision. Yan, corporation zone. Kaya ito yung kinod ko sa SEC. Kayo naman, sobrang duga din. Di ba? Yung religious society lang ang kinuwento nyo na hindi naman yan ang binabanggit lang sa Batas Pambansa bilang 68. Bakit po? Meron kayong SEC rito. Tingnan nyo mabuti yung SEC. Nakita nyo na? Natitingnan nyo ba siya? Ewan ko lang kung meron kayo napansin doon. Diba? Ako, may dala ko dito isa eh. Pero gusto na rin natin sa inyo para makita ninyo ano yung pinagmamalaki ng SEC doon. Diba? Yan. At ang gawain po natin under Golden Eagle din ay meron tayong rehistradong corporation zone sa SEC. Ito. Golden Eagle Health Mission. May kinukot siya lagi dyan. Yan. Pag binigay ito, lagi nang kinukot yung Batas Pambansa bilang 68. Ang problema mo dito, hindi niya kinukwento ano laman yan. At doon, lagi ako nakikipag-debate pag nagre-restore. Kasi, nung daming, pag hindi kayo mabisa mag-restore, nung wala pa yung email tsaka website nila. Ako nagre-restore. Ako mag-restore. Narinig ko yung isang pastor sa likod ko. Ang hirap mag-restore ng simbahan dito. Ganun, diba? Dahil biglang narinig ko yun. Alam mo naman ako, disbosang pastor din. Maski pa rin. Diba? Basta ano problema mo?
mukhang nahihirapan ka talaga mag-register. Oo, pastor. Ang hirap kausap ng abogado ito, sinabi ko na, simbahan kami, pinipit pa rin kami, ilagay sa religious society. Ako, corporation sole ka. Oo, ako bala. Hindi naman po yung abogado doon yung mataba. Pare, alam mo, dapat nga hindi kayo tumatanggap na register na religious dito dahil state kayo Di ba? Dapat tingnan nyo rito, yung bilang 68 ninyo, dalawang registro yan. Isa religious society at isa corporation sole. Yung religious society lang kinukwento mo. Hindi mo kinukwento yung corporation sole. Na dapat, automatic, ikaw na nagsasalita. Simbahan po kayo, registro nyo po yung form ng corporation sole. Para wala na po kayong buwis. At yung separation of church and state ay may apply nyo na agad. O, tingnan nyo po, meron kayong batas, pambansa bilang 68. Meron, no? Pareho, di ba? O, pag hindi nyo inaral yan, tuloy-tuloy kayong bubuwisan ng state. Dahil hindi nga pinapaliwanag ito. At wala sila ikukwento dyan. Dahil sindikato nga sila doon sa SEC, sa mga churches. Kaya tuwan-tuwa. Sabi nga ng Tagalas Piñas na pastor, pambira yan. Ang tagal-tagal na. Uli namin binayad, sabi niya, nasa 130,000. Woo! Binigay niyo yun sa ICC. Oo, kasi yun daw ang kailangan namin bayaran para wag daw madorman yung kanilang gawain. Sabi ko, ako pato, ayaw ko lang magsalita sa inyo, pero itong salita na ito, huwag kayo magagalit. Naututo kayo dun. Di ba? Because lack of knowledge dito sa batas pambansa bilang 68. Di ba? Ay, ano ba sabi sa Hosea? 64 verse 64. My people perish. Ano pa? For what? Lack of knowledge. Di ba? Kawawa naman talaga. Ngayon hindi. My church is perish. For lack of knowledge. Okay, yun na tayo. Andiyan na ba tayo? Ayan. Talakayin muna natin ito isa. Yan. Okay. Corporation sole is not. Tandaan niyo po muna to para nandiyan na yung yung slides ito. Family owned spiritual corporation sole. Hindi siya pang family land. Okay? Tandaan niyo, ang tinitake ng corporation sole ay church. Okay? Kaya siya binigyan provision ng Code of the Philippines. Actually, hindi naman galing sa Philippines yung provision na yan. Galing pa yan sa Inglaterra. Inadapt lang nila kasi ikaw ba naman, lawyer ka, congressman ka, kaya mo ba yung mga provision na yan? Galing yan sa Inglaterra. Kaya na doon pa nga galing ang ang pinaka-Magna Carta. Hindi din siya personal o spiritual corporation. Kumbaga, pinaprovide niya para sa iyo, para palaguin ng church. Para isa lang ang kausap ng state. Kung si Bishop ang nag-registro, si Bishop lang kausap, hindi nila 15 board of directors niya. Dahil ganun din naman Alam mo, nakasara si Daryl dito sa religious society. Aharap naman siya rin. Tama? Ba't mo pa panalabuin pa yung kaso? Kung ang bishop din pala accountable. Diba? Di ilagay mo rin siya sa corporation sole. Ano ba? Plain business corporation, hindi pang tax evasion. Kasi yan ang ginawa ng SM. Tama? Kaya siya nagpa-deed of assignment. Ang ginawa nila, kaya nga alam natin itong pinagagawa ng mga kulto na yan, ay nag-deed of assignment sa Iglesia ni Cristo. At para lang magkaroon ng tax evasion. Live naman to. Lalagay ko sa YouTube to. Talagang pa-announce natin sa kanila para maintindihan nila pinagagawa nila. Diba? Against civil law. Hindi para labanan ang civil law. Kung hindi, ilagyan ng check and balance. Taka mo na, bakit mo bubuwisan ang church? Register siya under corporation. So, alam nyo, may provision dito yan. At dapat alam niyo yan kung kayo ay corporate lawyer. Kasi lahat na nasa STC, corporate lawyer yan. Kung corporate lawyer ka, alam mo to. Kami na hindi corporate Di ba?
nakikipastor na kami, nakikibisya. Oh, alam namin to. Ba't kaya hindi nyo alam? Yan dapat na paintindi natin. Ha? Okay, ano ba? Hindi rin siya gagamitin for land grabbing and theft. Alam nyo naman yan. Di ba? Thou shalt not covet thy neighbor's property. Hindi nakakorporation ka, ay sasakupin mo na yung lupa ng kapitbahay mo. No? Hanggang doon sa kabila simbahan. Hanggang sa kabila sa ilog. Ha? Hindi po yun. Dahil may curse yun pagka ginawa mo yun. Dahil ayon sa Bible, di ba? Sa Deuteronomy 27, so pain ng tao nag-uusog ng muhon. No, di ba? Curse is the man, di ba? Who moved the landmark. May sumpa po yun. Kaya, Ten Commandment, thou shalt not, yung pagnanakaw. Ayun. O, yung huwag kang magnanakaw. Thou shalt not steal. Tama? Ano ba? Hindi rin siya gagamitin sa illegal. Tandaan nyo, kaya natin siya pinapaliwanag para hindi tayo maging illegal. Tama po ba? Kasi may problema po tayo malaki pagka illegal yung galaw natin. Pero kung tayo tama, huwag naman din tayo abusuin na state. Yun naman ang sinasabi natin. Kaya tayo tumatayo sa state. Dahil, abusado naman din kayo. Tama? Alam niyo na walang pondo kami. Buti pa nga kayo, lagi may pondo. Pero yung church, wala namang pondo, ginagawa namin pa. Paano ba natin gagatasan si pastor? Paano ba natin pagkakaperahan itong nulat na to? Di ba? Laging ganun iniisip niya. Hindi tayo iniisipan na paano kaya natin matutulungan yung ministry ng New Life para mas lumawak pa sila at dumami pa sila. Di ba? Tabunan kaya natin ng milyon-milyon pera to. Di ba? Para makagalaw ng gusto. Dapat kaisipan nila. Hindi, pinukul lahat sa barangay. Ayun, yung mga barangay, wala namang ginagawa. Di ba? Inuubos yung pera ng government. Hindi naman sila productive sa ginagawa. Dahil ako, ilang kagawad lang nung gumagalaw sa amin, 3 lang, 7 yung nahanan. Di ba? Yung isa, full-time sa trabaho niya. Yung 3, senior citizen. Paano palalabasin para mag-serve sa barangay yun? Di ba? Yung isa, mga anak na. Di ba? Puro invalid. Sa panahon ng crisis, wala kami makatulong. Tama? Makakatulong mo ba 3 senior na kagawa? Isa 80, isa 70, isa 65. Ano magiging trabaho ng barangay sa ganun? Di ba? Kaya minsan pinupropose na, huwag na ako kayo mag-eleksyon. Mag-appoint na lang kayo. Ang eleksyon lang natin, chairman. Para lahat ng kakapili chairman, yun ilagay dyan. Parang eleksyon. Popularity si senior. Binoto. Yun. Nandudol na sa bahay, nakaratay. Meron ba akong pipirmahan dyan? Meron po. Honorarian yun. Kompleto yung honorarian niya. Pero walang ginagawa sa barangay. Diba? Kaya ang laking problema ng barangay. Yun ang nakita namin. Balik tayo sa corporations. Ibig ko nga nagsabi, yung pondo ng government, instead na itulong sa church. Diba? Tayo sa Levites, sabi doon. 11 tribo, tutulungan si Levites. Si Levi, yung tribe of Levi. Kasi 12 na nga kayo. Yung 10% din yung 11 tribo, dahil wala naman tayong binigay ng portion ng lupa kay Levi. And then kay Joshua Monday. Sinabi ng Panginoon, tutulungan nyo itong tribe of Levites. Dahil sila'y mag-take care ng tabernacle. Sila mag-take care ng church, ng temple. At yan, kailangan full-time ministry nila dahil yan ang gusto ng Panginoon na siya'y maluwalhati na hindi hahanapin ng mga Levites. Maghahandog na raw. Sino raw magpapatay nitong kambing na to? Hindi mo hanapin may Levites na yan. Hindi pwede ka nun doon. Kailangan full-time ka doon. Dahil maraming mga lumalapit sa temple, may kasalanan po ako. Malaki, mali. Okay, dala ka lang na isang kalapate at isang manok. Ayos na yan, pakatayin natin. Kung walang Levites doon, sino magkakatay doon? Hindi napatawad yun. Kaya, mas malaki. Ikaw, malaki kasalanan mo, nakapatay ka. Kumuha ka ng baka. Dadali mo yung baka. Papatayin din yung baka. Sino kukuha doon? Yun, yung mga Levites at priest na nandun doon, siya naman maghahandog.
Ang problema, kung walang pondo yun. Tama? Hindi yan ginawa ng Panginoon. Kinumpleto niya ang pangangailangan ng Israel. Kayong 12, isa sa inyo, focus sa Diyos, yung 11, focus sa mga kanya-kanya nyong livelihood. Pero lahat ng tithes ninyo, ilagay nyo rin. Dito hindi. Sineperate pa yung state sa church. Okay? Ano ba? Corporation soul, sabi rito, ay constitutional and legal, even in historical. Okay, intindihan natin yan. Base po yan sa Constitution. Papasahin ko po sa inyo, para po hindi na tayo lalayo. Anong provision sa 1987 Constitution na inaatasan ang church na magkaroon ng tinatawag na tax exemption? Babasahin ko na lang po dito, para maintindihan po natin. Dahil ang mga kunin nyo na lang itong reference niya, tapos ay aralin nyo na lang po, i-download nyo lang yung 1987 Constitution, pag kayo may Google Play Store, yan nyo lang. Then, hanapin nyo yung Section 2 o Article 2, Section 6. Yan. Sa Bible ay Chapter 2, Verse 6. Di ba? Dito sa Constitution ay Article 2, Section 6. Ano nakalagay doon? Declaration of Principles. Yan. Declaration of Principles. Ano pa? And State Policies Principles. Section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Ano ibig sabihin? Di ba? So talagang dapat bigyang respect, honor ang paghahati ng simbahan at ng Estado. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay wala tayong pakialam sa state at ang state wala nang pakialam. Hindi ko. Sinasabi niya, may patakaran ang simbahan, respetuhin nyo. May patakaran ng state, ikaw ng church, respetuhin mo rin. Dahil kayo ay parehong contemporary sa harapan ng Diyos. Kayo yung minister of God. Kaya lang yung mga patakaran ninyo, magkaiba. Okay? At talaga naman, iba yung spiritual activities sa physical activities. Tama? Di ba? Magkaiba talaga yan. Kaya nga binukod dyan. Ano pa? Dito sa Article 3, Section 5 ng Constitution, ay nakalagay po doon ay no law shall be made respecting an establishment of religion. Wala rin gagawin batas dyan. Or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Nakuha niyo yun? Huwag kang gagawa ng kung ano-anong batas para yung mga nasa church na nagpa-practice ng kanilang pananampalataya ay lagyan mo pa ng kung ano-anong mga buwis at kung ano-anong batas para sila ipitin. Hayaan mo ang religious exercise, pre-exercise, enjoyment of religious profession and worship, ay bayaan mo sila. Kaya bawal na bawal din tayo talaga makialam kapag nagdadasal doon sa kanto ng barangay, yung mga tanod doon at ilang mga manang na sumisigaw ng Panginoong Mariana, pupuno ka ng bariya, parang gano'n, di ba? Kaya pagka yan ay nalaip mo, binulabot mo, kaso yun. Bayaan mo sila, trip nila yun. Di ba? Trip nila sumamba sa Diyos-Diyosan, trip nila yung magdasal na kung ano-ano. Di ba? Ganon din sa atin. Huwag din nila tayong bubulabugin pag nagpa-practice tayo ng ating religion o ng ating pagsamba. Kasi under 3, Section 5, ay malaya tayo dapat makasamba. Kaya nga dapat ang IETF, huwag nang makialam kung ilang percentage ang papasok sa simbahan. Dahil ikaw ay naglalagay na ng batas under sa Constitution. Dahil ang sabi rito, no law shall be made
O ano ibig sabihin ng lolo? Huwag kang gumawa ng batas dyan. Ibig ginawa tayo, di ba? O, under ng ECQ, 5 muna dadalo sa simbahan niya, 5 lang. Huwag kang dadagdag. Okay? Ano pa? Pagkatapos ng GCQ na, MECQ, ano na kayo? 10 tao na. 10 tao na. No? Hindi naman nilang batas eh. Tapos, itong magkaroon ng GCQ, pwede na 50%. Di ba? 50% na raw yung pwede dumalo. Pag kinontra natin yung away tayo doon. Dahil pwede silang kasuhan sa Supreme Court na violation of constitutional right ng mga churches under Article 3, Section 5. Gumawa kayo ng batas, sabi sa batas, no law shall be made dyan sa mga churches na yan. Di ba? Pangatlo. Nasa, 1987? Article 6, Section 28 ng Constitution. Charitable institution. Ayan, hindi nga. Section 28 na tayo. Verse 20. Churches, parsonage, convents, o mga kumbento. Di ba? Apportionment thereto. Mosque, para sa mga Muslim. Non-profit cemeteries. And all lands. Lahat ng kalupaan ng mga simbahan na yan. Buildings, lahat ng buildings nila. Improvements, lahat ng pag-i-improve nila. Kung wala ka nang pakialam kung pagandahin nila niya na state of the art. Ano pa? Actually, directly, or exclusively used for religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation. Yan, Article 6, Section 28. Itong provision na to, nandito rin. Halos yan, nandito. Sa Section 112 ng Corporation Code na talagang sinundan nila ito. Kaya umaharap kami lagi sa SEC na sinasabi namin, kung hindi nyo kami titigilan, wala na kami magagawa. May grupo po kami, International Bishop Ecclesiastical Council. Didemanda namin kayo sa Supreme Court. File kami sa DOJ, file kami sa SG, sa ginagawa nyong harassment sa amin, ay magkikita tayo sa Supreme Court. Yun, di na sasagot ko. Hindi kaya nang ginawa nila sa Nabotas School. Yung nilagyan ng cease and desist order, dahil daw hindi raw nag-ooperate ng ayon sa gusto ng DepEd. At sabi nila, may private school. Tandaan nyo, para maintindihan nyo, may 3 school dapat kinikilala sa state under sa DO 888 ng DepEd. Kaya ako rin naging lawyer ni Bishop Elma. Kasi yung 10 niyang teacher, depressed. Siyempre, ikaw ba naman, sasara yung school, nagtuturo kayo, bigla isasara. Di ba? Ano ba? Siyempre, wala nang kabuhayan yun. Tapos, napansin ko rin si Bishop Elma, malungkot din, pati asawa, malungkot. Ano problema niyo? Dinala kami ng letter nung super ng district tsaka na NCR. Isara na raw itong aming school. Ang laki-laki ng school niya, may 400 students na dumadalo doon. Isasara mo yun? Ano problema niyo? Corporation zone kayo. Sinabi na nga namin ay pa rin maniwala. Akin yung letter lahat yan. Ako bahala dyan. Sino yan? Pinakukuha ko yung letter ng superintendent ng DepEd sa Nabotas, sa NCR, pinakukuha ko. 2 hanggang 3 araw, nilamay ko yung reference niya. Tapos nireview ko, nasa Batangas ako. Nilagay ko lahat ng reference. Sinagot ko 7 pages. Padala mo doon yan. Sige, pag hindi niya binawi yung cease and desist order niya, papayal tayo na religious harassment. Dito sa hindi kami pinansin. October, November, di kami pinansin. Napansinin. Sige, ganito. Meron tayong bishop sa Region 3. Yung executive secretary ni DepEd Secretary Briones. Ayaw pa rin tayo pansinin. Sige. Pa-appoint ka ng meeting sa secretary ni Briones. Tawagin mo yung kamag-anak ni Pastor Rapamboy. Sabihin mo, hindi tayo iniintindi ng NCR William Cabral, Regional Director ng NCR. Maniwala ka nung nakarating doon. Sinabi agad kay Secretary Briones, Ma'am,
kakasuhan na po yung NCR director ng mga bishop sa Manila. Dahil yung 7 pages nila until now, October, November at February na po, hindi po nila sinasagot. Hinihintay na lang po niya ang desisyon nyo. Kung kayo po ay may meeting si Cabral with Bishop o hindi. Nasa Australia yung executive secretary na yun. Tinawagan si Cabral, yung director ng NCR. Cabral, may reklamo na sa iyo mga bishop ng born again. Okay? Pag hindi ka tumigil, nakakaharas dyan, pupulutin ka sa kulungan. Tinatawag agad kami. Nung araw na yun, hapon may meeting. Pakitawag mo nga yung mga bishop na yan. Dumating kami, 5. Bishop ng Pangasinan, Caloocan, Valenzuela, Nabotas, ako, at meron pa kami sa Pasig. Sige, tulungan natin itong director na to para makita niya yung hinahanap niya. Nagulat si director, dumating lahat kami, nakakotse, mga nakabote. Kayo po ba yung bisita ni director? Kami po. Kami ang hinaharas niya sa Nabotas. Alam nyo, pag hinaras yung isa natin bishop, lahat ng nationwide and international bishop, hinaharas niya. Pinapasok kami sa opisina ni Cabral. Sinalubong naman kami ni director. Kayo po ba yung mga bishop? Opo. Kayo po ba si Director Cabral? Bumadami. Ako po. Good. Nakausap na po kayo ni Secretary. Opo. Good. Sabi namin. Ano pong advice niyo? Kausapin daw po kayo. Good. Pero huwag niyo muna kami kausapin, Director. May communication kaming ginawa dito. 1, no October. 2, no November. Ano po ang sagot nyo? Kasi sabi nyo, cease and desist within 10 days. Yung church ng Nabotas. No, sumagot kami within 10 days. 3 hanggang 4 na buwan na, wala rin naman kayo sagot sa amin. Ayon sa Civil Service Commission, 15 days dapat mag-comply kayo sa amin na mga public citizen. Hindi po kayo nagko-comply. Kung hindi pa tatawagin yung Executive Secretary ni Briones, hindi niya po kami tatawagin. Ano yung ginawa? Ginawa lahat yung communication doon sa sa receiving copy department. Nag-communicate ito, ba't di niyo sinasabi sa akin? Kasi di niyo binabasa eh. Nakita yung communication o nga. Tinawag naman yung legal. Bago ko sagutin ng mga bishop, basahin mo muna ito. 7 pages yun. Binasa nung legal. Sir, talaga po matutuluyan kayo dito. Ano po talaga, sir? Talagang all in. Yung word ng abogado. Sir, all in. Religious school po yan, hindi yan private school. Iba po yung public, pag-aari yan ng state. At inaari na rin nila maging kanila yung private school. Pero ito sa provision ng department order, ng department order, ay nakalagay doon sa section 4 and 20 nung nireview ko. Unless na ang school na yan ay tinatag ng mission board o religious board, hindi ito pag-aari ng state. Binasa na sa kanya yun. Sir, kung naman, director ka na nga eh. Kailangan pa bang mag-detail tayo dito? Sana sa level mo pala naintindi mo na, religious ang lahat ng corporation soul. Ibig sabihin, aari ng state ang school ng church? Ikaw, attorney, ano sagot mo? Hindi po. Ito mo? Si attorney sumasagot sa amin. Ikaw, director, di ka sumasagot ng matino sa amin. Kaya pasensyahan mo kami kung bakit kami ganito sa'yo. Kasi inabot ng 4 na buwan yung communication, pero isasara mo pa kami. Yung binangga mo, hindi naman nabotas. Ang binangga mo ay ang grupo ng mga bishop na buong bansa at buong mundo. Kaya kami tumatayo as ecclesiastical lawyer. Kaya ka namin idemanda pag hindi mo tinigilan ang Nabotas School. Sinabi na ng abogado mo, all in, sir. Kaso ka rito. Anong gusto mong amicable settlement dito? Inalabas siya authority. Mga bishop, number 1 po, patawag po.
Okay? Pangalawa, ano po ba gusto nyong usapan dito? Simple lang, Bishop. Kasi kami nagre-react ng ganito, ang gusto lang namin, pakapihin mo lang kami ngayon. Kumuha ng kape. Ilang kami, 5. Pinakapila kami talaga. Tapos, isa pa, dinidiman namin sa'yo. Nasa Bible po ito. Para ma-reward ka ng Panginoon. Kuha mo kami ng malamig na tubig. Natusan din. Kumuha rin. Tawa ng tawa sa kanya. Ang tindi ng para sa mga direktor. Hindi natin, gusto mo pakulong natin ito, hindi na. Okay na yung kape tsaka malamig na tubig. Para ma-reward naman siya ng Panginoon sa ganyang ginawa. Okay? And pangatlo, direktor. Bawiin mo yung letter na cease and desist ang order sa Navotas School. Sarado na po ang issue. Hindi na kami magdidemanda sa inyo. Binawi, tinawag. Ayun, binigyan ng lifetime permit yung Navotas. Tawa-tuwa si Bishop. Tawa-tuwa yung teacher. Binili ako isang binapasit. Hasta, hallelujah! Bakit? Babalik na naman kami sa pagtuturo dahil sa iyo. Ay ko, hiningi ko nga lang kay direktor sa kape, tsaka malamig na tubig. Isang bilang naman pasit ang binigay niyo. Parang ayaw niyo na rin makita ko ang simbahan ko pa. Ang daming pasit nito. Totoo naman, totoo. At nung sinabi sa mga bishop, palakpakan to. Grabe itong ginawa ni Joby. Akala namin, sasagunan na ng gusto. Alam mo, sa galing ng sekretarya na ginawa kay direktor. Oh, tinanggal doon sa NCR, dinala sa Batanga. Hindi niya alam, ako rin masasalubong niya doon. Nakita ko siya yung ginawa sa superintendent ng Calabarzon. Si director. Kasi nga, bobo. Sa salita, ay medyo mahina sa batas. Okay? Akala niya, babanggain niya rito mga probinsyano. Sabi ko, hindi ko kami probinsyano, tandaan nyo. Harassment yung ginagawa niyo. Hindi ba yan? Didemanda ka namin under Constitution. Didemanda ka namin under Corporation Code of the Philippines. Didemanda ka namin dito sa Supreme Court decision. Didemanda ka namin under sa DepEd order. Pag hindi niyo po pinawi lahat ng inyong ginawa, magkikita po tayo sa kulungan at sasabihin ko sa inyo, matutuluyan kayo. Takot. Kaya pinagkapilala ka. Mabait naman kami, di ba? Mabait naman. Pero pag talagang namilit siya, tutuluyan na. Kasi dami namin mga civil lawyer. Bishop, yung mga school na, dati kasi meron kaming school in Christ for the World Christian Academy. Tapos we were asking for all permit. Naka-corporation school ba tayo? Hindi. Yo, medyo may hirapan na. Pero ganun pa man, since school ng church. Ikaw may na-compare na ng IBEC, sabihin nyo lang sa amin, kami na mag-a-assist sa inyo sa DepEd. Para, kasi lifetime binigay kayo And sa tulungan ni Elma, siya na yung educational committee natin para sa mga permits, licenses, para tigilan tayo ng state. Yan, siya, tinigilan na So yung school para namin ministry ngayon na libre naman, pwedeng i-under na itong... Ito na, yung corporation. Ang issue, Bishop, yung LRN. Wala. Alam niya yan, na nabanggit sa akin ni Elma yan. At pwedeng gamitin nyo nga, lisensya na lang niya kung nasa NCR kayo. Lisensya mismo. Ngayon, kung gusto niyo pa may panibago, kunin niyo lang dokumentong pinasa sa NCR. DepEd. Diyan sa likod na SM North. At yun, siyempre, pakakausap ko na kay Bishop Ronel. Siya in charge siya. Pero definitely, dapat under DO ng Department DepEd order ay 888 dapat i-recess niya yung section 4 at 20, lahat ng na-establish na mission board na school, hindi ito pag-aari na state. Ito ay non-taxable school na. Yun, tayo na natututunan. Medyo may meriendahan yata. Breakfast tayo. Medyo ito muna tayong konti at tuloy lang natin. Tapusin na natin konti ba? Ito. Ayan. Ito na yung binabasa natin kanina. Diba? Hindi naman tayo namumulot ng batas. Yung batas na yan ay ginawa ng Kongreso para proteksyonan ang mga korporasyon. Especially yung mga special organization.
like religious organization. Yan, ginawa yan. Kaya ang tawag yan ay, yan, yun na sa SEC nyo. Hindi ko maintindihan, bakit ang lawak-lawak nitong batas nito, yan lang ang nilalagay sa bawat certificate of registration ng SEC. Tama? Hindi mo sa dinami-dami ng corporation sa Pilipinas na provision, ginaya pa tayo sa lahat ng mga nagninegosyo. Hindi naman nagninegosyo ang simbahan. Tama? Ministry po ang tawag sa atin. Bakit po tayo ministry? Dahil under religious term, hindi tayo secular. Tayo ay panglangit na gawain. Tama, di ba? Kaya ministry po yan. Kaya pagka, yung terminology pa lang, masanay na kayo. Pag galing sa church, ang mga activities, lalagyan nyo yan ng word na mission or ministry. Kaya na, aalamin niyo mga religious term. Para ang BIR walang ginawa yan, kundi mag-tax mahanapin. Ito, school ito. Hindi ko pa nakikita nagbubuwis to. Mga loko-loko yan. Okay? Kaya kailangan, lagyan nyo agad. New Life, anong title nyo nito? New Life Christian Center Ministry o Mission. Yan. Kasi dagdag nyo na lang sa baba. Mission. Ministry. Pagtigilan kayo ng mga nagtatasma. Ay mga nagtatasma, yan yung mga gumagala, BIR connector. Lahat na makita maliliit na tinda. Halimbawa, kayo may tindahan na ganyan. Kayo ba nakapagbayad nyo ng buwis? Ganda nagtatasma. Wala ko yun. Dapat may mga sticker, pastor. Hindi ka ba nagbabayad? Yari ka. Ito, hindi ka nagbabayad. Mamaya ngayon, pulis na dadating sa inyo. Kung mga illegal vendor, hindi kayo. Diba? Ganun ninyo. Kaya, kailangan talaga intindi ng batas. Ano po? Yan. Yan yung batas ng special corporation. Pagdating sa education, may batas po yan. At dito tayo sumasakay para po maproteksyonan ang simbahan. Kasi tayo, kaya tayo nagtatayo ng school dahil yan yung wisdom ng church. At ayaw natin ng mga anak natin, di ba? Binibigyan ng first communion ng misa ng pangit. Nandiyan ba kayo? Di ba? Meron tayong breaking of the bread. Yeah? Yung bata natin, sa first communion niya, pumapasok na ang maliit na espiritu ng demonyo. Di ba? Kaya, pag daking nga, sa elementary, yun, matigas na ang demonyong kumapit sa bata. Nagmumula na. Nagre-rebelde na. Dahil hindi naman founded sa Word of God ang naibigay na komunyon. Tama? Mali pa. Okay. Educational corporation shall be governed by special law and by the general provision of its code. Dito, kaya ito nilalagay para ang Supreme Court o ang mga lower court ay may basis of decisions. Kaya nilalagay ito. Okay? Prerequisite to incorporation except upon favorable recommendation of the ministry at the independent and SEC shall not accept or approve the article of incorporation and veto. Yan. So may mga provision, di ba, na binabanggit. Board of Trust, yan, ganyan yan. Pero hindi yan kakailanganin pag corporation sold ka.